Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. So, ngayon po itutuloy natin yung ating lesson 2 about Eschatology Made Simple. I hope nagiging madali yung ating presentation at mas naunawaan po natin yung ating kurso na ating tinatalakay, no? Eschatology Made Simple. So, last time, pinag-usapan po natin yung what is eschatology. So, ito po ay pag-aaral patungkol sa future as far as the Bible is concerned. Now, ngayon po ang sasagutin natin, what are the two major views on the end times? Ano yung dalawang klase ng interpretation o pwede nating tawaging system of interpretation or dalawang framework or dalawang pananaw, dalawang pagtanaw kung ano ba yung sinasabi ng Biblia patungkol sa future. Now, napakalaga po nito na aralin natin tong dalawa na ito kasi may tendency kasi tayo na maging one-sided. Tandaan natin yung coins, meron yung dalawang sides. Kailangan alam natin pareho para mas malalim yung ating pagtanaw at pag-unawa kung ano ba talaga yung sinasabi ng Biblia patungkol sa future. Now, kapag ikaw ay one-sided lang, ang tendency mo maging, dogmatic, close-minded, feeling mo ikaw yung tama, hindi mo pa nga napakinggan yung kabilang side, nagiging makitid yung ating pagtanaw. Kala natin tama na tayo kasi isa lang ang alam natin. So, maganda makita natin ano ba yung mga views ng mga Kristiyano patungkol sa end times. At meron pong dalawang major views on the end times. So, ready na po ba tayo? Let's dive in. So, ito po yung una nating tatalakayan ngayon kasi maganda itong dalawang views na ito para magsaserve ito na foundation sa mga susunod nating talakayan. So, umpisan po natin dito sa dalawang perspectives. Ayan. Kung makikita nyo po ito, meron ditong is object. Tapos merong dalawang klaseng ng taong tumatanaw. So, sabi ng isa, 6 yan. Kasi sa pagtanaw niya, 6 nga naman. Sa kabilang side naman, sabi niya, 9 yan. Kasi nga sa perspective niya, sa point of view niya, sa vantage point niya, ang itsura niya 9 nga naman. So madalas ganyan po ang nangyayari sa Bible, no? Pag tinatanong, same object, same Bible lang yung tinitingnan natin, pero ang daming interpretations. Kaya po napakahalaga, mga kapatid, na aware tayo sa sarili nating interpretation. Kasi baka mamaya, interpretation lang natin yon pero hindi naman yun talaga ang sinasabi ng Biblia. Kaya, ngayon po, ang gagawin natin dito sa lesson na ito, kailangan nating maging aware na tayo pala mga interpreters lang ng Bible. Pwedeng mali yung interpretation natin na kailangan nating questionin in the light of the Bible. So, sa mga Kristiyano po, meron pong dalawang klaseng interpretation. Ito po yung tinatawag nating dispensationalism. Ito po yung common, no? Dispensationalism and covenant theology. So, dalawang system of interpretation, dalawang klase ng pagtanaw, dalawang klase ng pag-i-interpret ng Bible. Now, medyo mabigat, no? Dispensationalism, covenant theology. Para sa mga bago, mabilis lang naman po itong unawain. Isipin nyo lang po, meron kayong dalawang sunglasses. Ayan, nag-prepare ako dalawang sunglasses. Isipin nyo po, ito ay dispensational sunglasses. Okay? Pag sinuot mo ito, at ikaw ay dispensationalist, gumagamit ka ng dispensational sunglasses, dispensational lens, dispensational interpretation. Kaya po pag sinuot mo tong dispensational interpretation or dispensational sunglasses, pag binuklat mo yung Biblia, hindi mo pa nga nabubuklat, may kulay na. No? Kaya pag binuklat mo yung Biblia, binabasa mo, ang nakikita mo, medyo dispensational. Kasi dispensational yung gamit mong interpretation. Kaya pag suot mo, nagkakakulay na, medyo dark. Kasi dark yung yung salamin Kaya pag suot mo, medyo madilim-dilim. Meron ka kasing dispensational kind of interpretation. So parang walang iniwan po yan sa Meron kang kaibigan, nakita-kita kayo sa isang coffee shop.
Sabi ng kaibigan, may papakilala ako sa'yo. Kaso, chismosa to chismosa yung papakilala ko sa'yo. Ngayon, pag dumating yung kaibigan ng kaibigan mo, nakaupo na dyan, salang-sala na yung sasabihin mo sa kanya. Bakit? Kasi meron ka ng interpretation meron ka ng assumption na yung tao na yun, chismosa, lahat ng sasabihin mo sa kanya, pwedeng ipagsabi niya sa iba. Kaya dahan-dahan ka na ngayon mag-share ng mga bagay patungkol sa'yo. Ang tawag po ron assumption. Meron ka ng interpretation. Bago pa dumating yung kaibigan mo, may iniisip ka na. So, madalas yun ang nangyayari, dispensational covenant theology, para siyang mga assumption. Lente, interpretation, system of interpretation. Na kapag ito ang nauna mong natutunan, dispensationalism, pagbuklat mo ng Bible, ang makikita mo, dispensational theology. Ganon rin sa covenant theology. Pag suot mo, natutunan mo yung covenant theology, pagbuklat mo ng Bible, ang nakikita mo rito, covenant theology. So, mahalaga na alam natin kung paano natin in-interpret yung Bible. Mahalaga na alam natin tong dalawang klaseng interpretation nito. Now, yung dispensationalism, makita niyo yung pinaka-root word niya, dispensation. Isipin niyo po para siyang administration. Parang dito sa Pilipinas, let's say, long time ago before the Spanish era, ang nag-govern sa Pilipinas ay ng mga tribo-tribo. Okay? Pwede nating tawagin yung dispensation of tribalism. Diba? Ibig sabihin, administration yun ng mga tribo or government ng mga tribo. Okay? Dumating yung mga Espanyol, another dispensation yun. Another administration, another government. 333 years, sinakop nila tayo. And then, the Americans came, another dispensation. And then, yung mga Japanese, sinakop tayo. That's another administration, another government, another dispensation. So, pag dispensationalist ka, ang tingin mo sa Bible, hati-hati according to separate dispensations. Ang mga dispensationalist po, meron silang 7 dispensations na nakikita sa Bible. So, sinasabi nila, you have to know how to rightly divide the word of truth. So, ang gagawin nila, i-divide nila yung Bible. 7 division yan. Iba-ibang dispensations or iba-ibang government or iba-ibang administration. So, for now, pag sinabi nating dispensationalism, isipin nyo 7 dispensations. Tingnan natin, isa-isahin natin. Ito po yan, Talagang prepare ko to para mas mabilis nating maintindihan. 7 dispensations. Kapag ikaw ay dispensationalist, of course, meron kang dispensational lens, dispensational interpretation. Pag tinignan mo yung Bible, hati-hati yan sa 7. Iba-ibang dispensationalist, iba-ibang pagkakahati rin. Pero normally, common, majority, 7 dispensations. So, ano-ano yon? Innocence, ibig sabihin, there was a time na ang nag-govern or administration nung panahon na yon ay yung innocence. Si Adan at Eva, nilikha ng Diyos na walang kasalanan, perfect. Pero si Adan, nabigo pa rin siya. So from Adam hanggang sa fall, hanggang sa nagkasala, that's one dispensation. That's one period of time na yung sangkatauhan, si Adan at Eva, ay ginogovern o pinamamahalaan ng innocence. Pero nabigo yung tao. Then pumasok yung sunod na dispensation. Conscience naman. Ang nag-govern naman sa tao, konsensya. So, kumbaga, pag sinabi nating dispensations, God is working in this world through different dispensations. So, sa panahon ni Abel, yung pagkilos ng Diyos iba na. Ibang administration na. Through conscience na. So, yung konsensya ng tao, yun yung nag-govern sa sangkatauhan from Abel to the flood. Pagdating naman dun sa flood, pagkatapos ng flood, si Noah, according sa dispensationalist, nagkaroon na ng panibagong dispensation, administration. Nagpalit na ng panibagong pamahalaan. Ito naman ay pamahalaan ng government. Nagkaroon na ng human government.
And then after that, merong promise, dispensation of promise. Ito naman yung panahon ni Abraham hanggang sa yung lahi ni Abraham, mga Israelita, maalipin sa Egypt. Okay? And then after that, pinalaya ng Diyos yung mga Israelita, ibinigay sa kanila yung law. That's another dispensation. Ibang klaseng pamamahala na naman yon. Dispensation of law. From Moses to exile. And then, pagdating ng church sa New Testament, that's a dispensation of grace. So, kailan magtatapos yon? Yung dispensation of grace? Rapture. And then, after ng ma-rapture yung church, magkaroon ng tribulation, dispensation of the kingdom na. And then, perfect world. Or heaven. Depende kung anong tawag mo. Dito sa mga talakay natin, sa mga lessons natin sa kurso na ito, lagi ko siyang tatawaging perfect creation. Para aware lang lahat, no? So, hindi natin may isa-isa to kasi napakahaba nito. Ang daming detalye ng mga yan, no? Pero gusto ko lang maging aware kayo na itong naunang 6 na dispensations, nauuwi lagi ito sa pagkabigo. Ibig sabihin, yung different administration, different governments na ginagamit ng Diyos, nagfe-fail lagi yung tao. So, si Adan, nauwi sa kasalanan. Si Abel, from the time of Abel, dumami ng tao, nauwi sa pagre-rebelde, kaya nagkaroon ng baha. From the time of Noah, nagkaroon ng dispensation of government na uwian sa pagre-rebelde pa rin sa Diyos. Tower of Babel. Abraham, may pangako ang Diyos. Kay Abraham, napakaganda. Pero nagstay sila sa Egypt. Naging alipin tuloy sila dun sa Egypt. Sa dispensation of law, binigay ng Diyos sa Israelita yung mga kautusan, pero anong nangyari? Hindi nila natupad hanggang sa pinalaya sila sa sarili nilang bansa. Yung exile ang tawag ron. And dispensation of grace, yung church, in the future, magkakaroon ng malawakang pagtalikod sa Panginoong sa Diyos. Yun yung apostasy. Believers and unbelievers. No? Depende, marami pa interpretation dyan eh. Pero kapag sinabing yung mga mananampalataya tatalikod sa Panginoon, sila yung mga hindi makasama sa rapture, and then yung mga unbeliever naman, malawakan by the nations, mga bansa, malawakan magkakaroon sila ng pagre-rebelde sa Diyos. Tatanggapin kasi nila yung Antikristo, hindi yung Kristo. And then, ang magtatagumpay lang dito, Christ. Pag in-establish niya na yung 1,000-year reign, yung paghari ng Panginoong Hesukristo in the future. Yun lang yung matagumpay sa lahat ng dispensations na ito. Kaya, kapag in-expand natin yung 6 and 7 na yan, ito po yan. Kasi nandito na tayo sa dispensation of grace or church age. So, ibaba lang natin tong grace dito, yung kingdom dito, tapos lagyan natin ng konting detalye. So, according to the dispensationalist or dispensationalism, nandito tayo ngayon sa dispensation of grace. Pinamamahalaan tayo ng grasya, biyaya ng Diyos, no? Now, mauuwi ito, matatapos itong dispensation of grace kapag nagkaroon ng rapture, na i-rapture na yung church. So, ibig sabihin, mawawala na yung church dito sa mundo at magkakaroon na ng malawakang, paghari yung Antikristo, magkakaroon ng 7 years Great Tribulation, depende pa sa mga interpretations dyan. So, tsaka pa lang yung second coming. Okay? So, para dito sa dispensationalism, nandito tayo sa present ngayon, ang future natin, pasama ng pasama. Which is normal naman sa ganitong klaseng interpretation. Kasi nga, mauwi ang lahat sa great apostasy. Malawakang pagtalikod sa Diyos. So, kahit yung church, mauwi sa pagkabigo. We lose down here. Sabi nga ni Lolo J. Mac. We lose down here. Now, pag in the future, after the Great Tribulation, tsaka palang darating si Jesus Christ, establish niya yung millennial reign. During the rapture pala, mga kapatid, meron pang resurrection dyan. No? Depende. Yung mga nabubuhay sa panahon na ito, ira-rapture yun. Hindi na sila dadanas ng kamatayan, dadagitin na lang sila sa lapaap, at tapos yung mga namatay na mara-rapture na rin. Then, kasama silang babalik ng Panginoong Hesukristo upang maghari rito sa mundo for 1,000 years. So, maghahalo yung mga taong perfect na rapture na naging perfect na, nagkaroon na ng bagong katawan,
babalik dito sa lupa kasama yung mga taong makasalanan. So, magmi-mix yun. According to them, no? Magkakaroon ng mix-mix dito. I'm not sure paano ma-imagine yun, no? Pag na-bad trip ka dun sa perfect na tao, pwede mo batukan, hindi gaganti yun. Kasi perfect yun, eh. I don't know kung paano mangyayari yan. And then, pagdating naman dito, sa pagkatapos ng 1,000 taon ng paghahari ng Panginoon Jesucristo, magkakaroon ng final rebellion, final defeat of Satan, judgment day, and then the perfect world. Okay? So, ganito po tinitingnan ng dispensationalism, yung Biblia, in dispensational lens. Kapag nauna mong natutunan yung dispensationalism, which is often the case, pag binasa mo yung Bible, nakikita mo 7 dispensations. Now, kaya inaaral natin po ito para hindi lang dispensationalism ang naunawaan natin. Magandang naunawaan din natin yung theology na mas nauna pa rito. Now, so I hope familiar na tayo rito. Dako tayo dun sa isang klaseng interpretation naman na nauna pa rito. And by the way, minsan kasi tinuturo ko yung yung ibang perspective. Akala nung marami na nagtuturo ako ng bagong katuruan. Mga kapatid, hindi ako nagtuturo ng bagong katuruan. Yung tinuturo ko yung mas nauna pa rito sa dispensationalism. Na minsan yun ang akusasyon sa akin, eh. Si Russell, strange doctrine yan. Iba yung tinuturo niyan. Feeling mo lang yon, no? Tingin lang ng marami yun na kasi isa lang ang alam, eh. Yun ang problema. Pag one-sided ka, ang tingin mo, dispensationalism lang. Pag tinignan mo yung Bible, dispensationalist yung interpretation mo, syempre, dispensational theology rin yung lalabas sa katuruan na alam mo. Tapos feeling mo, yun lang yung tama, lalo na majority dispensationalist. Kaya, tingin mo, kahit yung ibang theology na nauna pa sa dispensationalism, feeling mo bago. Yung mga nangyayari kadalasan. So, tingnan natin yung covenant theology naman. Inom lang po ako ng pampatagal ng ng lalamunan, no? Kaya akong magsalita ng matagal pag umiinom ako ng turmeric. So, yung sa kabilang banda, meron naman tayong tinatawag na covenant theology. Kung yung dispensationalism, nagsimula yan ng 19th century, 1830s, nagsimulang lumaganap yan at yung father of dispensationalism, si J.N. Darby, 1830s yan, nagsimulang magpalaganap ng dispensationalism. Now, isipin nyo po 1800s, 19th century. Yung covenant theology, 16th century. So, mas nauna pa. Mas nauna pang na-develop yung covenant theology kasi galing ito sa mga reformers. Yung mga Protestants, Reformation. So, tingnan natin kung paano nila tinitingnan at binabasa yung Bible. So, ito po, covenant theology. Para naman sa covenant theology, kung para sa mga dispensationalist, kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng different dispensations. Ang covenant theology naman, kumikilos sa pamamagitan ng covenant, promise. So, ito naman yung lente nila. Yan naman yung system of interpretation nila. Ang assumption nila, God works through covenant. Pag sinabi natin covenant, promise yun. No? Of course, mahaba pa ang talakayan yun. May iba't ibang klaseng covenant pa. No? Pero ngayon, sa lesson natin na ito, isipin nyo lang, pag sinabing covenant, promise. Pag sinabing dispensationalism, isipin nyo lang ay government. No? Iba't ibang klaseng gobyerno o administrasyon. Pag covenant naman, mga pangako naman ng Diyos yun. So, tingnan natin. Yung una, sa covenant theology, merong 3 pinaka-importanting covenants. Ano yon? Covenant of redemption, covenant of works, tsaka covenant of grace. Gusto ko lang maging aware din ng lahat, no, na yung dispensationalism, maraming klase pa yon. Covenant theology, maraming klase rin. Pero at least, slightly different. Sa dispensationalism din, maraming variations, pero slightly different. Or yung iba, malayo na. So, dalawang pamilya to, kumbaga, no? Sa pamilyang covenant theology, may mga anak pa yan. Sa pamilya ng dispensationalism, may mga anak pa yan. Tapos, iba-ibang pagtingin din sa Bible. So,
Ngayon, dito, binibigay ko lang sa inyo yung overview. So, covenant theology, merong tatlong importanteng covenant within yung pag sinabing covenant theology, isipin nyo agad, meron tatlong importanteng covenants. Tatlong importanteng mga pangako ng Diyos. So, una, covenant of redemption. Ito yung kakaiba sa lahat. Ito yung special. Kasi itong covenant of redemption, ito yung pangako ng Diyos or covenant ng Diyos sa isa't isa within the members of the Trinity. Alalahanin natin mabuti, we are Trinitarian, there's only one God. Meron akong talakay ng Trinity, panoorin yung talakay ko sa Trinity. Ilalagay ko rin yun dito sa channel natin na ito, pero nasa una ko pang channel yun. Pag sinabi nating Trinity, there's only one God in three persons. Three persons in one. Okay? Merong tatlong persona sa iisang Diyos. So, may pangako ang Diyos within the members of the Trinity na yung God, the Father, siya yung magpaplano ng redemption, ng pagtutubos, covenant of redemption. Si Jesus Christ yung isusugo. Okay? Hindi mo pwedeng baligtarin yun na si Jesus, the Son of God, will send the Father. Hindi ganun eh. Sa covenant of redemption, sa agreement ng Diyos Ama, Anak at Espiritu, yung Son of God talaga yung isusugo. At yung banal na Espiritu, yun yung hihipo sa puso ng mga tao at the Holy Spirit will cause them to repent so that they will accept the gospel. May i-apply ng banal na Espiritu yung covenant of redemption, yung pagtutubos sa kanila. So, yung covenant of redemption, kailan ginawa ito? Ginawa ito before the foundation of the world. No? In the eternity past, nag-usap-usap na yung Trinity na okay, ganito, tutubusin natin yung isang katauhan. We will work as a team. We will work together. Father, Son, and Holy Spirit. Kukuyugin natin yung mga mananampalataya ng biyaya ng Diyos. No? Ililigtas natin sila. So that's the most important covenant of redemption. Now, within history, meron tayong covenant of works and covenant of grace. Yung covenant of works, ito yung covenant ng Diyos, yung kasunduan ng Diyos at ng tao ni Adan at Eva na sila magiging people of God, si God magiging God nila, no? Ganun yung kasunduan. Pero dapat si Adan at Eva mananatiling faithful sa Diyos. So, may mga elements yung covenant eh. Sa susunod tatalakayin natin yon. Nung unang panahon, dadagdagan natin ng additional detail. Nung unang panahon sa ancient Near East, no, yung panahon nila ng mga Israelita nung unang panahon. Meron normal yung agreement ng mga Hittites kasi to eh. Meron kasing document tayong natagpuan, ina-analyze na ganito yung treaty nung unang panahon. Tinatawag tong Suzerain Vassal Treaty. Okay lang na basta maunawaan lang natin yung concept. Yung greater king, merong kasunduan sa lesser king. Yung greater king, suzerain, merong kasunduan sa vassal king. Usually kasi, pag nasakop nung suzerain king yung isang region, tapos maraming mga small kings doon, may mga small kingdoms, o lahat kayo vassal king. Okay? Ako yung greater king, susundin nyo ako lahat. Ang kapalit nun, bibigyan ko kayo ng protection, bibigyan ko kayo ng provision, or pag may sasalakay sa inyo, akong bahala sa inyo. Pero kung magiging faithful kayo sa akin, magiging tapat kayo sa akin, susunod kayo sa kasunduan. So, ganun lang nangyari kala Adan at Eva. Meron silang kasunduan sa Diyos, may batas ang Diyos, susundin nila Adan at Eva. Si God yung kanilang suzerain king. Si Adan, siya yung vassal king. Meron silang kasunduan, magiging faithful, magiging tapat si Adan at Eva kay Lord. Ang problema, hindi sila naging tapat. Hindi sila nanampalataya doon sa sinasabi, sa word of God na huwag niyong kakainin yung pinagbabawal na prutas niya. Kinain nila. Nahulog ang tao sa kasalanan. Kaya lahat po ng mga anak nila Adan at Eva naging violators of the covenant. So si Adan at Eva, nilabag nila yung covenant nila sa Diyos. Lahat ng anak nila nadamay, pati tayo. Violate din natin yung covenant natin sa Lord. Kasi buong humanity nahulog sa pagkakasala. Okay? We are violators of the covenant. Now, pagdating sa Genesis chapter 3, yung tinalaki natin, Genesis 1 and 2 yan
Pagdating sa Genesis chapter 3, yung pagkahulog ng tao sa kasalanan, in that same chapter, nagkaroon ng covenant ang Diyos. Promise ng Diyos. Ano yung promise ng Diyos? Kay Eva, presumably nandun si Adan, no? Si Adan, si Eva, si Satanas. Tapos nandun yung Diyos. Sabi niya, Eva, mula sa iyong lahi, ipapanganak yung isang Mesaya. Yung Mesaya na yon, siya yung dudurog sa ulo nitong ahas na to. Satanas na yan. Dudurugin niya yung ulo niyan. So, in Genesis chapter 3 verse 15. Yan yung tinatawag na first gospel. Proto-evangelion. No? The first gospel. Ano yung promise na ito? Darating ang Messiah. He is the seed of the woman and he will crush the head of the serpent. So, according to covenant theology, God works through covenants. Una, covenant of works, nabigo yung tao. Pero right after that, nangako agad ang Diyos. At yung pangako ng Diyos sa Genesis chapter 3 verse 15, the first gospel, proto-evangelion, yun yung nag-a-unfold. Yun yung unti-unting inihahayag ng buong Bible hanggang sa matupad yon sa kahuli-hulihan ng Biblia. Okay? So, Genesis chapter 3 verse 15 yon. And then, maraming mga covenant sa Bible, i-highlight lang natin yung Noahic covenant. Ito naman yung panahon ni Noah. Dito nangako ang Diyos kay Noah, Noah, ginunaw ko yung mundo, napakasama ng tao eh. Pero nakita mo yung rainbow na yan, yan yung tanda ng covenant ko sa iyo na hindi ko nagugunawin ng mundo. Kahit yung ugali ng tao, yung kasama ng tao, ganun pa rin, hindi nagbago. Pero this is a covenant of preservation. Yung rainbow na yan, yan ay tanda na hindi ko nagugunawin ng mundo. For the purpose, and listen to this, napakalaga po ito. Ano ang purpose ng covenant of preservation? Na i-preserve ng Diyos yung creation niya? For the purpose of redemption. Napakalaga po ng mga kapatid, no? Ang purpose, bakit preserve ng Diyos yung mundo during the time of Noah, hindi niya nalang ginunaw, gumawa ng bago. Hindi niya nalang winasak at gumawa ng panibagong Adan at Eva at nagsimula ulit ng humanity. Bakit hindi niya ginawa yon? Kasi ang purpose ng preservation is to restore, to redeem. So, yung Noahic covenant, ano po yan ang future po niyan, ang pinaka-tinatanaw niyan, someday ipapanganak kayong Messiah, yung Redeemer. Dahil dun sa Redeemer na yon, kaya preserve yung creation. Kasi yung Redeemer na yon, yun yung tutubos. Yun yung magsasaayos ng mundo. Okay, that's the Noahic covenant. Now, yung arko na sinakyan ni Noah, yan din ay sumisimbolo ng coming Savior, Messiah. Sa pamamagitan ni Jesus Christ, siya yung arko na lahat ng nakay Kristo magkakaroon ng kaligtasan. At kung paano isa lang yung pinto ng arko ni Noah, there's only one way to be saved. And that is through the Lord Jesus Christ. So, ayan lang yung konting idea about Noahic covenant. And then, inantay nila yung Messiah hanggang sa panahon ni Abraham. Kay Abraham naman, pinangakuan ng Diyos, Abraham, may pangako ako sa iyo, may covenant ako sa iyo. Mula sa iyong lahi, ipapanganak ang Messiah at sa pamamagitan ng Messiah, pagpapalain ko lahat ng mga bansa. Okay? Kasi lahat ng mga bansa na nanggaling kay Adan at Eva, sila ay nasa ilalim ng sumpa. Pero, mula sa iyong lahi, ipapanganak ang Messiah Abraham, at sa pamamagitan ng Messiah na yon, lahat ng mga nasa ilalim ng sumpa na yon, papalayain ko sa sumpa, pagpapalain ko sila. Okay? That's the Abrahamic covenant. So, maraming elements din yon, no? Genesis chapter 15, 17, yung chapter 22, yun yung inaalay ni Abraham si Isaac. Doon ipinakita yung gospel na naman yun Na, 'di ba, inaalay niya si Isaac, sasaksakin niya na si Isaac. Sabi ng Diyos through an angel, wag yan. Hindi si Isaac yung iaalay. Nakita niyo yung kordero na yon, yung ram na yon, yan ang iaalay. Signifying that someday the Messiah will be born and he will be the final sacrifice. Siya yung kordero ng Diyos na mag-aalis sa kasalanan ng sangkatauhan. John chapter 1 verse 29. So, yung ganong picture, yung from Genesis 3:15, Noahic covenant, Abrahamic covenant, talagang patungo to kay Kristo lahat So, isang buong istorya to, hindi to yung dispensation na hati-hati. It's just one whole story na unti-unting nahahayag hanggang sa dumating yung Messiah. So, balik tayo sa Genesis 22. Alam niyo ba yung salitang Jehovah Jireh?
Diba? God will provide. On the mountain of the Lord, it shall be provided. Yung Jehovah Jireh na yon, ang tinutukoy doon, someday, God will provide the Messiah. And He is the final sacrifice. Siya yung Lamb of God na pumalit doon kay Isaac. Nung kakatayin sana si Isaac ang kinatay, yung lamb. Okay? So again, that's the gospel. Nandun sa Old Testament, inihahayag na yung gospel. Picture pa lang, parang larawan, shadow, anino, hanggang sa dumating yung Messiah, siya yung reality. So, parte ito lahat ng Covenant of Grace, from Genesis 3:15 hanggang Second Coming. Parte po ito ng Covenant of Grace, yung plano ng Diyos na pagtutubos. According to covenant theology, ang Bible ay isang buong istorya from creation, fall, redemption, hanggang perfection. So, isang buong istorya, hindi yan hati-hati sa 7 dispensations. Isang buong istorya yan ng mga pangako ng Diyos na ultimately natupad sa Panginoong Hesukristo. So, punta tayo sa Mosaic Covenant or Old Covenant. Ito naman yung binigay ng Diyos yung covenant. Nagkaroon ng kasunduan ng Diyos at ang Israel. Isa-summarize na lang natin. No? Basically, yung covenant na yon, halos pareho pa rin yun ng panahon ni Adan at Eva. Okay? Pag sinuway nyo ako, sumpa. Kapag sinunod nyo ako, nanampalataya kayo sa salita na iniwan ko sa inyo, you will be blessed. At yung buong Deuteronomy actually, yun ay parang legal document nila. Yun ang pinaka-legal document nila na lahat ng mga elements ng covenant, yung sinasabi ko kanina, suzerain vassal treaty, yun yung buong Deuteronomy na yun. Tsaka yung 10 Commandments, 2 copy yun, yung isang copy sa Diyos, yung isang copy sa parang kontrata yun isang copy sa Diyos, isang copy sa Israel, pero hindi naman kailangan ng Diyos ng copy at lalagay niya pa sa langit. 2 copies yon nandoon sa Ark of the Covenant. Kaya tinatawag na Ark of the Covenant, yung kahon, yung kaba ng tipan, kasi nandun yung covenant ng Diyos at ng tao. So, basically, yung Old Covenant o yung Mosaic Covenant, ito ay tagapagturo pa rin kay Kristo. Basically, ang kaligtasan ay hindi makakamtan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Yung kautusan ng Diyos, yung covenant na yon, ipapakita lang sa atin na kailangan pala natin si Jesus Christ. Kaya pagdating ni Jesus Christ, siya na yung tumupad sa Mosaic Covenant. Siya yung nakakompleto, perfect. Kumbaga kung nag-exam si Jesus Christ, na perfect niya yung Mosaic Covenant. Siya yung perfect representation natin. Kaya lahat ng nakay Kristo, natupad na rin yung Mosaic Covenant. Or para sa ibang mga covenant theologians, na-fulfill mo na rin yung Covenant of Works. Okay? And then, Davidic Covenant. Pagdating naman dito, sa inantay nila yung Messiah, from the time of Adam and Eve, yung Genesis 3:15, inantay nila, hindi pa rin dumadating. Panahon ni Noah, inaantay pa rin nila. Panahon ni Abraham, inaantay pa rin nila. Lumipas yung mahabang panahon ng mga Israelita, dumami na sila sa Ehipto, binigay na yung law, Mosaic Covenant. Wala pa rin yung Messiah hanggang sa panahon ni David. Nung panahon ni David, sabi ng Diyos kay David, David, may covenant ako sa iyo. May pangako ako sa iyo. Ano yung pangako ng Diyos kay David? David, mula sa iyong lahi, ipapanganak ang Messiah at yung Messiah na yun ang maghahari sa lahat ng mga bansa. Sa paghaharian ng Messiah lahat ng mga bansa. Now, pagdating ni Jesus Christ, maganda kasi ito pag dinetali natin bawat covenant, no? Pero kasi ngayon, ang goal lang natin, makuha natin 2 major views about the end times. 2 major views about how to interpret the Bible, paano tinitingnan yung Biblia, at makikita rin natin yung epekto nito sa end times. Okay? So, pagdating ni Jesus Christ, siya yung tumupad ng lahat ng ito. Siya yung anak ni Eva, seed of the woman. Siya yung seed of Abraham, sa pamamagitan niya mapapagpala lahat ng mga bansa. Siya rin yung seed of David, na siya yung maghahari sa lahat ng mga bansa. Siya yung nakatadhanang maging hari upang maghari sa lahat ng mga bansa. Kaya ibinigay niya yung Great Commission, sabi niya sa kanyang mga alagad, go disciple the nations. Lahat ng mga bansa, gawin yung mga alagad ko, tagasunod ko. Now, hindi sinabi ni Jesus Christ yun out of nowhere. Sinabi niya yun because of the covenants. Ang haba. Dun pa, sa umpisa, sa Genesis 1. Kung saan makikita natin intensyon ng Diyos na lahat ng mga bansa maging tagasunod ng Diyos. No? Maging worshipers of God. So,
Si Jesus Christ yung nag-fulfill ng Noahic Covenant, Abrahamic Covenant, Mosaic Covenant, Davidic Covenant. And ngayon po, nandito tayo sa present time. Ang future po natin ay muling pagbalik ng Panginoong Jesucristo and then perfection. Okay? So yung para sa covenant theology, ang Bible hindi mahahatiin sa 7 dispensations. Kundi it's a story, it's a one whole story from creation, fall, redemption, and then perfection. Mula sa covenant of works, gumamit nangako ang Diyos, parte na ito ng covenant of grace, mula Genesis 3:15 hanggang second coming of the Lord Jesus Christ. Ganito tinitingnan ng covenant theology yung buong Bible. Okay po? Now, zoom out muna tayo. Zoom out. Now, pagdating po sa mga issues, bawa, patungkol sa end times, patungkol sa 1,000-year reign, millennial reign of the Lord Jesus Christ, yung covenant theology at dispensationalism, magkaiba sila. Kasi yung mga dispensationalist, ano sila? Literalist. Ang emphasis nila, literal interpretation of the Bible. Hindi ibig sabihin na hindi sila gumagamit ng symbolic or spiritual sense, pero ang emphasis nila, literal sense. Kaya pag sinabi kaya pag merong pangako ang Diyos sa Israel, down to the very detail, matutupad lahat yon sa bansang Israel. Now, kapag ang covenant theology naman, tinitingnan nila yung Bible, na lahat ng mga pangako ng Diyos sa Israel, matutupad yon sa church na. Kasi ang covenant theology, pag nag-iisip sila, pag nag-interpret sila ng Bible, isang buong istorya. There's only one people of God. Yung people of God in the Old Testament, mga mananampalataya sa Old Testament, yung mga Israelita, majority, hanggang sa New Testament, yung church na binubuo ng Jews and Gentiles, isang tao lang yan, isang people of God lang yan. Pero dahil ang dispensationalism ay hati-hati yung division nila, pati yung people of God, hinati din nila. Merong dalawang klase ng tao. Or there are two kinds of people of God. Una yung Israel, may mga pangako ang Diyos sa Israel, na para lang talaga sa Israel, tapos mayroong pangako ang Diyos sa church, para lang talaga sa church. Kaya yung dating dispensationalism, yung classic dispensationalist, meron silang dalawang people of God, dalawang covenants, and dalawang destination. So para sa kanila yung Israel magmamana ng earth. Yung mga Christians magmamana ng heaven. Kaya yung people of God here on earth, yung mga Israelita, people of God na church doon sa heaven. So nagkakaroon ng ganong mga confusion na ni-revise na ng mga dispensationalist. Tapos nagbago na rin nung nagkaroon na ng progressive dispensationalism. Anyway, pag sinabing dispensationalist, laging literal ang emphasis, no? Ang priority, literal sense. Kaya pag nagbabasa sila, laging literal. Pag binasa nila yung millennium, tingnan natin to, no? Halimbawa, ito, kingdom, 1,000 years reign of the Lord Jesus Christ. Sabi sa Bible, 1,000 years. Kaya literal nila interpret yan, 1,000 years. Para naman sa covenantal, it's figurative, it's symbolic. It means a long period of time na nagsimula na sa panahon ng Panginoong Jesucristo at magtatapos yan hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, yung millennial reign. So, pag dispensationalist, literal sense. Kapag covenantal naman, more on symbolic. Yung mga pangako ng Diyos sa Old Testament, natutupad yon sa church. Finulfill ni Jesus Christ, natutupad sa church. Pero sa dispensationalist, no, pag pangako sa Israel yan mangyayari. Kaya mga dispensationalist, laging nakafocus sa nangyayari sa Israel. Lalo na nung nag-gather sila naging state ulit sila, naging isang bansa ulit sila netong 1948. Big deal sa mga dispensationalist yon. Kasi ganito yung kanilang system of interpretation. Ganyan na tinitingnan yung Bible. Now, ito ay parang introduction pa lang natin, no? Yung mga detalye na ito, tatalakayin natin sa mga susunod. Pero gusto ko lang maunawaan natin yan. Dalawang klaseng interpretations, dispensationalism and covenantal theology. Now, bibigyan ko kayo ng bonus. Mag-bonus muna tayo. Dito tayo sa... Let me end with this. Dito na tayo magtatapos. Yung biblical hermeneutics po, mga kapatid, no?
Yung biblical hermeneutics, yung proper interpretation of the Bible, yung tinatawag nating art of interpretation. Yun yung hermeneutics. Magkakaroon po tayo ng course about hermeneutics. Now, yung talakayan po, pag pinag-usapan yung hermeneutics, napakalaki yan, parang isang buong iceberg yan. Pero yung bonus natin, ibibigay natin yung tip of the iceberg. Meron po akong isi-share sa inyo na 5 principle or 5 concepts ng interpretation. Number 1, ACGCs. Yung ACGCs po, ito yung meron ka ng idea. Halimbawa, ang idea mo, dispensationalism, di ka pa nagbabasa ng Bible, na nanood ka na ng Left Behind, Thief in the Night, nanood ka na ng nakinig ka na sa mga preachers, di mo pa nabubuklat yung Bible, naintindihan mo na yung concept ng mga tinuturo ng mga pastor, majority sa Pilipinas, majority din sa US. Meron ka ng idea, pag pinasok mo yun sa Bible, ang tawag doon ACGCs. That's the wrong way of studying the Bible. So, ang nangyayari kasi kahit minsan sa seminary, minsan ang ituturo sa'yo, dispensationalism agad. So, kapag ikaw, dispensationalist ka, naisuot mo na yung lente ng dispensationalism, pag binalikan mo yung Bible, ang matututunan mo, dispensationalism din. Kasi meron ka ng bias. When you read the Bible, you read your theology into the Bible. Ipinapasok mo na agad yung theology mo sa Bible. Hindi po tamang practice yon. Dapat ang ginagawa natin ay exegesis. Paano po nangyayari? Yung Bible, kung anong tinuturo ng Bible, kung anong kahulugan ng Bible, yun yung kinukuha natin mula sa Bible, ipinapasok natin sa ating mga isipan. Exe, ibig sabihin out of. Yung ace po kasi into into the Bible. Yung exegesis out of the Bible, papunta naman sa atin. So, napaka-importanting concept po ito. At kailangan maging aware tayo dun sa mga lenteng ginagamit natin. Kasi baka mamaya, covenant theologian ka, dispensational theologian ka, minsan pinapasok mo na pala doon sa Bible yung interpretation, hindi naman pala yung sinasabi ng Biblia. Kaya, point number 3, merong danger sa single interpretation. Pag ang alam mo, isang klaseng interpretation lang, yung danger dyan, akala mo lahat mali. Akala mo ikaw lang ang tama. Akala mo naunawaan mo na yung Bible, yung pala. Ang naunawaan mo, yung interpretation mo, yung system of interpretation mo. Kaya, merong talagang danger yung single interpretation, nagiging close-minded ka, nagiging makitid ang iyong pagtanaw. Kaya napakalaga ng point number 4, multiple interpretations. Dapat na ikukumpara mo yung iba't ibang klaseng interpretation. Merong dispensational interpretation pala, meron palang covenantal interpretation. Dapat napapag-compare mo sila, naunawaan mo pareho para masabi mo na alam mo yung both sides, no? Two sides of the coin. Now, pwede naman na parehong mali. So napakalaga rin ng point number 5. Scripture interprets scripture. So kapag katapos mong interpret yung Bible, kahit magsuot ka pa ng lente ng interpretation, ang tingin mo sa Bible, dispensationalism, dapat, ang tingin mo sa Bible, final authority pa rin. Yung Bible, siya yung judge, siya yung hukom ng sarili mong interpretation. So, imbis na yung interpretation natin nasa taas ng Bible, ang ginagawa natin, yung Bible ang nasa taas ng interpretation natin. Kumbaga, kine-question natin yung mga interpretations natin ng Biblia mismo. Kahit pa masumot ka ng lente, covenant theology, tiningnan mo, nagkaroon ka ng kaunawaan about covenant theology, i-check mo pa rin yun ng Bible. Let the Bible interpret you. Kaya ang Biblia mag-interpret sa iyo. Hindi lang tayo nag-interpret sa Bible. Let the Bible be the final authority. Ang Biblia talaga ang saligang batas natin. Supreme Court. Kumbaga, ito yung Word of God. Ito yung Korte Suprema. Kapag meron kang mali na nakita sa theology mo, laging ang Bible ang final authority. Kaya napakalaga ng Scripture interprets Scripture kasi dito mo nahihimayin yung sinasabi ng talata ng Biblia. Para makita mo kung anong sinasabi ng Scripture sa kapwa niya Scripture. Ano sinasabi ni Apostle Paul sa sinasabi ni Peter, sa sinasabi ni Jesus, sa sinasabi ni Genesis. Okay? Now, kapag nakita mo na may mali sa interpretation mo, dapat humble ka enough to say, mali ako. Kasi nakita ko sa Biblia, mas tama yung sinasabi ng Biblia, kumukontra doon sa mga interpretations natin. Okay? So, ilan lang to sa mga concepts na gusto kong iwan sa inyo. Biblical hermeneutics, concepts of interpretations, ACGCs, ito yung dapat iniiwasan natin.
exegesis, kinukuha natin yung meaning ng Biblia patungo sa atin. At meron pong danger or kumbaga panganib kapag isa lang yung interpretation natin. Kailangan tinitingnan din natin yung interpretations ng maraming mga Kristiyano. Even in the past, mga interpretations ng mga church fathers, early church, medieval church, church during the time of the Reformation, church in the 19th century, church sa kasalukuyan. Pinagkukumpara-kumpara natin. Para mas makita natin, paano ba tinitingnan ng iba't ibang mga Kristiyano yung Biblia, iba't ibang theologians yung Biblia. And of course, yung final authority natin, yung Biblia. The Bible, the Word of God, is the judge. No? Yun yung pinakahukom natin. Now, let me end. Dito na ako magtatapos mismo. Summarize lang natin yung pinag-uusapan natin. No? Meron dalawang klase ng interpretations. Yung dispensationalism. Isipin nyo, para siyang ganito. Parang, sabi nga ng iba, parang domino siya. Oh. Una, kumikilos ang Diyos sa pamagitan ng dispensations. Innocence. Nag-fail yung tao. Conscience. Tapos, human government. Tapos, promise. And then, law. And then, grace. And then, yung pinaka-nagtagumpay sa lahat, yung kingdom of God. So, iba't ibang dispensations, iba't ibang governments, or iba't ibang administration, yung pagkilos ng Diyos. Pero yung covenant theology naman, isipin nyo, para naman siyang building blocks, para siyang Lego. Na, eto yung Genesis 3:15, for example. Genesis 3:15, ipapanganak ang Messiah, at yung Messiah na yun, dudurog sa ulo ni Satanas. Eto yung first gospel. Eto yung pundasyon ng mga sumusunod na mga pangako ng Diyos under the covenant of grace. And then, during the time of Noah, nagkaroon ng covenant of preservation. Preserve yung mundo for the purpose of redemption and restoration through Jesus Christ. And then, sa panahon ni Abraham, gumawa ulit ng pangako ng Diyos. Sama na natin si Isaac and Jacob. Yan yung tinatawag nating patriarchs. Ang pangako ng Diyos kay Abraham, yung Abrahamic covenant, mula sa iyong lahi, ipapanganak ang Messiah. At yung Messiah na yon, through that Messiah, all the nations on earth will be blessed. And then, panahon naman ni Moses. Moses, meron akong kasunduan sa iyo, okay? Ito yung tinatawag na Old Covenant or Mosaic Covenant na pinalitan ng New Covenant ni Jesus Christ. So, nagbi-build up po siya. Connected siya. Hindi siya parang hiwa-hiwalay. Isang buong istorya siya, parang Lego, nagbi-build up. Hanggang sa Davidic Covenant. Okay, David, meron akong pangako sa iyo, ipapanganak yung Messiah. At sa pamagitan ng Messiah na yun, paghaharian niya lahat ng mga bansa. Hanggang sa pagdating ni Jesus Christ, siya yung tumupad ng mga covenants. Siya yung tumupad ng first gospel. Sa pamagitan ni Kristo, dudurugin ang ulo ni Satanas. Sa pamagitan ni Kristo, magkakaroon ng kaligtasan, parang ang barko sa panahon ni Noah. At siya yung magtutupad ng covenant of preservation. The creation was preserved for the purpose of redemption in Christ. And then siya yung tumupad ng Abrahamic covenant. Sa pamagitan ni Jesucristo, mapagpala lahat ng mga bansa. Through the gospel pa rin yun. Through the advancement of the gospel. Siya rin yung tinuturo ni Moses na yung prophet greater than Moses. Na pag dumating siya, pakinggan nyo siya. At siya rin yung tumupad sa Old Covenant, sa Mosaic Covenant, lahat ng kautusan sa Biblia, lahat ng kautusan sa Old Covenant, tinupad ng Panginoong Jesucristo upang lahat ng nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay makatupad na rin sa standard ng Diyos. Kaya kung yung Old Covenant, nire-require tayong maging perfect, kay Jesus, perfect na tayo. Amen po ba? And then Davidic Covenant, si Jesus Christ, nung pinanganak siya upang maghari. And He will rule the nations. Kaya yung binigay ng Panginoon Jesucristo yung Great Commission, disciple the nations. Disipuloy nyo sila, gawin nyo silang mga alagad ko. Yun po ay katuparan ng mga covenants sa Old Testament. Hanggang sa ano po ang dulo nito? Perfection. Okay? So, yan po yung dalawang klase ng interpretation, dispensational interpretation and covenantal interpretation. So, makikita po natin yung detalye nito sa mga susunod nating talakayan. So, salamat po sa pagsama niyo dito sa kurso nito. I hope marami kayo natutunan, no? At mas na-open yung ating mga isipan. So, see you po in our next lesson. God bless po.